Tinanguhan ko na lamang si Mrs. Evangelista sa lahat ng sinabi niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad at huminto sa pintuan ni Sir Kevin. Kumatok na muna si Mrs. Evangelista bago pumasok sa loob ng office ni Sir. Naabutan namin siyang nakatalikod mula sa amin at tinatanaw ang tanawin sa bintana niya. Nang maramdaman niya nang nasa loob na kami, ay saka siya humarap sa amin at umupo sa kanyang swivel chair. "You may leave, Mrs. Evangelista." Dahil sa sinabi niyang iyon, ay may kaunting kaba akong naramdaman dahil dalawa na lamang kami dito sa loob ng kwartong ito. Pagkalabas si Mrs. Evangelista, ay may kinuha siyang white folder sa ilalim ng lamesa niya at inilagay sa ibabaw nito. "Introduce yourself first, woman." Ani nito at huminga ko na malalim para formal na magpakilala. "Nice to meet you, sir. I'm Kayla Villarmino, 20 years old. I didn't finish college because of financial problem, but I assure you that I will do my best to do my job." Maikli kong pakilala. Napataas ang kilay niya doon, pero saglit lang iyon. Inaabot niya sa akin ang kaninang hawak niyang white folder. "Diyan mo isulat lahat ng mga schedule ko at lagi mong ipaalala sa akin. Ayusin mong trabaho mo." Tumango na lamang ako sa kanya at kinuha na ang white folder. Nang buklatin ko ito, puro mga oras at date kung anong ganap sa mga araw na iyon. "I want you to move my schedule in another paper. Saka mo itapon sa basurahan pag natapos mo." Sinunod ko na lamang ang sinabi niya, saka inilipat sa ibang papel ang mga nakasulat dito sa isang bond paper. "Napaka-busy niyo naman palang tao. May meeting pa siya mamayang 7 p.m. "Huwag ka dyan magsulat. May table ka naman." Nilingon ko itong boss kong nakatingin na sa akin. Itinuro niyang isang mesang hindi naman kaliitan na malapit sa bintana. So kung ganito kasi yung ayos niya, yung table ni Sir malapit din sa bintana, pero sa tapat ng mesa niya ay mesa ko rin. Inayos ko na ang mga papel na inaayos ko sa table at saka lumapit sa sinabi niyang table ko. Bago ako umupo, nilingon ko na muna siya pero tutok ng atensyon niya sa laptop niya. Halos gusto kong sumigaw dahil sa saya. Kasi naman, para rin ako may sariling office. Kumbaga may kasama lang ako. Oh my God! It is my dream na makapagtrabaho sa ganitong building. May office, may sariling table. Tapos my God, I can't believe, naka-swivel chair na ako mga sis. Masaya na ako sa ganito, kahit na sekretary lang. Pero wag kong nilalang kasi naman, double salary. Pero bigla na lang akong napatigil sa ginagawa ko dahil wala pa nga pala akong pinipirmahan na kontrata. Napabalik ako sa wisyo at pinagpatuloy ko na lang ang sinusulat ko. Pwede ko naman sigurong tanungin sa kanya about the contract, diba? Nilingon ko siya pagkatapos kong isulat lahat ng schedule niya. Pero ilang minuto na akong nakatitig sa kanya, hindi ko pa rin natatanong. Ang seryoso naman itong magtrabaho? Ang bata pa niya para maging isang makapangyarihang tao. Tinitigan ko ang makapal niyang kilay, matangos na ilong, katamtamang hugis sa mga mata, at manipis na labi sa taas na siyang bumagay sa makapal niyang labi sa baba. Are you done memorizing my face? Mabilis kong iniwas sa kanya ang mga mata ko at napakamot na lamang ako sa bato ko nang ma-realize kong kanina pa pala siyang nakatingin sa akin. My God, Kayla, ano bang pumapasok sa utak mo tinititigan mong mukha niya? Palihim kong kinakagat ang aking labi dahil sa kahihiyan na iyon. I'm asking you. Kalmado nitong sabi. Binuklat ko ulit ang white folder saka kunwaring nagsulat pa ako. Alam kong kanina ka patapos dyan. Do you need anything? Huminga ko ng malalim at hinarap ko siyang nakangiti. Magtatanong lang naman, kaya anong masama? Sir, kasi po nagsisimula na ako magtrabaho, pero wala pa po akong pinipirmahan na kontrata. Hindi ko siguradong sabi. Pagkasabi ko noon, may kinuha siyang mga papel na nasa gilid niya, saka inilihis ko ng paningin ko doon baka isiping masyado naman akong desperada para lang sa kontrata.
Baka mamaya, wala pa silang kontrata dito sa trabaho kaagad-agad. Sign this paper and this. Basahin mo munang maigi. Understand? Tiningala ko siya dahil nasa harap na siya ng table ko, saka bumalik sa table niya ng ibaba niyang mga papel. Una kong binasa ang kontratang may nakalagay na 2 years contract. Mabilis ko itong pinirmahan at sinunod ang isang papel. Nanlaki na lamang ang mga mata ko nang mabasa ko mga rules na nakalagay dito. Talaga bang naninigurado siyang hindi ako magkakagusto o mahuhulog sa kanya? Grabe! Napabugan na lamang ako ng hangin dahil sa mga binabasa ko. Rules number 1. Don't fall for me or else you're fired. Rules number 2. You always have overtime. Don't worry, your overtime is paid. Hanggang rules number 10, puro don't fall for me. Ang hangin talaga. Bulong ko sa sarili ko, pero sa tingin ko narinig niya rin. So what? Nagpapakatotoo lang naman ako eh. What did you say? Nilingon ko itong sa akin na nakatingin. Sabi ko, ang hangin mo talaga? Talagang inilagay mo pa dito na don't fall for you? Napaikot na lamang ang mga mata ko dahil doon. Gwapo ka nga, ganyan naman ang ugali mo, mahangin at mayabang. Ano? Feeling lahat ng babae magkakagusto sa kanya? Wow lang ha? Maganda na yung naninigurado. Gusto ko kung trabaho lang, hindi isasama sa trabahong personal issue. Whatever, asa ka naman na mahuhulog ako sa'yo? Pinirmahan ko na lamang ang mga rules niya doon, saka ako tumayo at inilagay sa table niya. Can I request? Diretso kong sabi sa kanya. Total may rule siya about personal niya, gusto ko ako din. Of course you can. What is it? Hindi niya ako nililingon nang sabihin niya yon. Bagkos nakatitig to sa laptop niya at patuloy na may pinipindot na kung ano man. Sasabihin kong gusto kong sabihin sa'yo. Tiningala niya ako at isinandal ang likod sa malambot niyang swivel chair and he crossed his legs. Fine. Better than to seduce me. Sarap batukan eh. Asa ka girl. Nginisian ko na lang siya dahil doon. Asa ka? Ang yabang mo. Walang preno kong sabi saka bumalik sa table ko. Pagkaupo ko, pansin ko sa peripheral view ko, hindi niya inaalis ang tingin sa akin. What? Taas kilay kong tanong pero ang gago, yunisian lang ako. That's new. Nagkaroon ng kulay ang mukha niyang wala man lang kaimo-emosyon. Lumipas ang mga oras at lunchtime na ngayon. Wala pa naman siya masyadong pinapagawa sa akin eh. Patungo na ako sa cafeteria ng kumpanyang ito na makarinig ako ng mga bulong-bulungan. Pustahan tayo. Wala pang 1 buwan o 2 buwan dito, tanggal na yan. Rinig kong sabi ng isang babaeng mga nasa 25 ang edad. Huwag ka bakla. Ang balita ko, binigay ni Sir ang passcode niya sa office. And bongga, dun din siya naka-office kasama ni Sir Kevin. What a lucky girl. Ani pa ng isang baklang ang kapal-kapal ng foundation sa mukha. Binilisan ko na lang ang paglalakad ko kaysa makinig pa sa mga chismisan nilang wala namang kabuluhan. Kayla, come here. Rinig kong tawag sa akin ni Mrs. Evangelista na makita ko kung saan siya nakapwesto at lumapit na rin ako kaagad sa kanya. Hi Mrs. Evangelista. Bati ko sa kanya, saka ko inilapag ang hawak-hawak kong pagkain. Nilingon ko mga empleyadong parang sa akin nakatutok ang atensyon. Kanya-kanya silang iwas nang tingnan ko sila isa-isa. Huwag mo na silang pansinin. Malamang nagtataka na naman sila na iba na naman yung kasama ko. Kailan po ba na-fired yung huling secretary ni Sir Kevin? Curious kong tanong kay Mrs. Evangelista na sumusubo na ngayon ng pagkain niya. Nginuyat nilunok niya muna ang laman ng bibig niya bago ako sinagot. Kanina lang? Po? Gulat kong sagot. Grabe naman yung kanina lang. Natanggal ang sekretary niya tapos may kapalit agad. Kaya nakikiusap ako. Kung magkaroon ka man ng nararamdaman kay sir, ilihim mo na lang.
At wag mong ipapahalata, kahit ako'y pagod na sa paghahanap ng sekretary niya. Asa siya? Ang yabang niyang yun? Nilingon ako ni Mrs. Evangelista na nakangiti bago sumubo ulit ng pagkain. Kumain na lang din ako dahil baka bigla siyang maipagawang hindi pa ako nakakakain. Inayos na namin ni Mrs. Evangelista ang mga pinagkainan namin, saka ibinalik sa mga staff ng cafeteria. Siya nga pala, sumunod ka sa akin at may mga papel na kailangang i-review ni Sir. Sumunod na lang ako kay Mrs. Evangelista at pumasok sa isang opisina na per cubicle lang table. Kita ko sa mukha nila ang pagkaseryoso sa mga trabaho nila. Sa papel at computer lang nakatuon ang mga atensyon nila. May mga nasa mid-30s na at parang mga kakagraduate ang mga nandito. Pero meron ring mga naka-OJT. Kita ko kasi sa mga ID nila, nakalagay na OJT at intern. Pakisabi kay Sir na i-review ang lahat ng to, tapos pirmahan niya rin kung approve ba sa kanyang lahat ng yan. Inaabot niya na sa akin ng ilang mga kapirasong papel at kinuha ko. Tinanguan ko lang si Mrs. Evangelista at inutusan na akong lumakad na. Pagkapasok ko sa office ni Sir, naabutan ko siyang nakatutok pa rin sa laptop niya. Kumain man lang bang lalaking to? Excuse me, Sir. Agaw atensyon ko sa kanya. Nilingon niya lang ako saglit pero ibinalik din agad ang atensyon sa laptop. Ibinaba ko mga papel na binigay sa akin ni Mrs. Evangelista. Sabi ni Mrs. Evangelista na pakireview daw po, Sir. Tapos pakipirmahan na rin daw po kapag na-approve sa inyo. Sinagot niya lang ako ng okay at patuloy na sa ginagawa niya. May kailangan ka pa? Tanong niya sa akin na mapansing hindi pa rin ako umaalis sa pwesto ko. Kumain ka na ba, Sir? Tanong ko sa kanya. Tumigil siya panandali sa ginagawa niya at tiningala ako. None of your business. Tanging sagot niya at humarap na naman sa laptop niya. Sungit talaga? Paano ako magkakagusto sa kanya kung ang pangit ng ugali? Lumabas na lang ako ng office niya at nagpunta ng cafeteria. Bakit ko pa nga ba pakikialaman kung kumain na ba siya o hindi pa? Tiningnan ko na lang ang dala-dala kong pagkain at pabalik na ng office niya. What is that? Tanong niya nang ibaba ko sa table niya ang dala kong pagkain na nakalagay sa mga plastic na baunan. Pagkain, Sir, malamang. Ano ba sa tingin mo? Pilosopo kong sabi. Bakit ko ba pa kasi ito kinuhanan ng pagkain eh? Hindi kita inutusan na ipagkuha ko ng pagkain. Ani nito sa malamig na boses. Alam ko naman eh, sa hindi ko kaya magtrabaho nang hindi ko makain yung kasama ko. Pwede ba, Sir, kumain ka na lang? Sa tingin mo ba makakapagtrabaho ka na maayos kung walang laman ng tiyan mo? Pagtataray kong sabi sa kanya, tiningnan niya lang ang pagkain na nasa mesa niya saka sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay dahil doon. Ano bang pakaalam mo? Masungit niyang sambit. Wow, grabe. Ako na nga tong concern sa kanya, siya pa tumataas ang pride. Sabi ko, kainin mo na lang. Makakapag-isip ka ba na maayos sa ginagawa mo? Kung yan tiyan mo, kanina pa nagrereklamo. Kaya hindi ka natapos-tapos eh. Dinadaig pang kulog kung tumunog. Napahawak na lang siya sa tiyan niyang katatapos lang ulit magreklamo. Bahala siya. Eat it or leave it. Tinalikuran ko na siya at umupo na lang sa table ko. Hindi ko na siya pinansin pa na mapansin kong nakatingin siya sa gawi ko. Kita ko sa peripheral view ko na ginalaw niya ng pagkaing dala ko. Napangiti naman ako dahil doon. Hindi naman pala mahirap pakisamahan kahit na dinaig pang babaeng may dalaw. Mabilis ko nang inayos ang table ko na makita ko sa wall clock ang oras na siyang uwian na. Isasakbit ko na sanang bag ko nang tanungin ako ni Sir Kevin. Where are you going? Ano po, Sir? Uuwi na. Medyo nag-aalinlangan kong sabi sa kanya. Oh, I see. I'm sorry if I didn't tell lately na mag-o-overtime ka. Dahan-dahan kong ibinalik sa sabitan ang bag kong sabihin niya yon. Bakit kailangan ko pa mag-overtime?
Napatigil na lang ako sa sarili kong tanong na maalala kong nakalagay nga pala dun sa papel na lagi ako mag-o-overtime. Ano naman sanang gagawin ko kung mag-o-overtime ako ngayon? Umupo na lang ako sa upuan ko at hinintay pa si Sir para umalis. Mag-o-overtime ba siya dito? At mag-o-overtime din ako para may kasama siya? Hinintay ko pa siya at nagpalumbaba na lang sa table ko. Let's go. Sambit nito at mabilis na sinuot ang coat niya. Mabilis ko rin kinuha ang bag ko at sumunod na sa kanya palabas ng office niya. Pansin kong halos wala na mga tao dito sa building na ito, bukod sa security guard na nakita kong nagpapatrol. Nakalabas na kami at diretsong basement. Isang kotse na lang ang nakaparada dito. Siguro kotse na lang base sa gandang modelo nito. Sakay. Napataas ang kilay ko dahil doon at tiningnan siya sa mga mata na nagtataka. I have meeting now, right? Tanong niya sa akin na mabilis ko ring kinanguhan. Kaya sakay, sasama ka sa akin sa meeting to take note all the topics that we discuss. Mabilis niyang sabi. Pumasok na siya sa driver's seat at sumakay na rin ako sa likod. Dito ka sa harap, hindi mo ako driver. Ani niya. At hindi na lang ako umangal pa at lumapit na sa harap. Pinaandar niya na ang kotse niya. Hindi ko na alam kung saan ang tungo nito. Pumasok kami sa isang hotel at inescortan kami ng 2 staff dito at pinapasok sa isang kwartong parang council hall. Good evening. Bati niya sa mga taong nasa loob na. Yumuko lang ako at sumunod sa kanya. Umupo na siya sa pangalawang upuan at tumayo ako sa gilid niya. Bakit hindi mo po upuin ang sekretary mo, Mr. Salazar? Nilingon ko ang nagsabi nun at isang matandang nasa 40s na. Nang mapansin niyang tumingin ako sa kanya, ay ginawaran niya lang ako ng ngiti at minitian ko na lang din siya. Sit down, Miss Beautiful. Ninitian ko ang isang lalaking parang nasa mid-20s pa lang, parang kasing edad ni Sir Kevin. Umupo na ako sa upuang binigay niya sa akin. Salamat. Tanging nasabi ko. Tiningnan lang ako ni Sir Kevin at ibinalik ang paningin sa mga kasama niya. Halos lahat ng mga kasama niya sa meeting ay mga nasa 30s or 40s. Sila lang bata, si Sir Kevin at ng lalaking nagbigay sa akin ng upuan. Nag-umpisa na silang mag-discuss about their meeting. Nakinig lang ako sa kanila at tinake notes ang mga mahalagang na pagmitingan nila. Mauuna na po ako, sir. Paalam ko nang matapos ang meeting nila at tinanguhan na lang ako. Sabay-sabay na kaming lumabas ng building at kakaliwa na sana ako nang habulin at harangan ako ng kasama ni Sir Kevin sa meeting. May kailangan po kayo, sir? Tanong ko sa kanya nang huminto siya sa harapan ko. Hayaan mong ihatid kita, Miss Beautiful. Pag-alok niya sa akin, pansin ko ang paglingon niya sa likod ko, kaya tiningnan ko rin kung ano ba yon. Sir? Tawag ko sa kanya na makita ko siyang nandun pa sa exit. Hindi niya ako pinansin at dire-diretsyong umalis. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.